ang inyong mga lingkod. Ito po si Tita Jex. Ito po si Ate Brenna. Ano ba ito? Ay! Si Oliver Carlos. Ay! Tama! Straight from USA. Yes! Friend! Oo, diba? At syempre pa ito po yung lingkod, Papa Osin OGD. So, ano pa nga ba ang lagi yung inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Hindi nakakatawa to, Jex. Hi. Itong 500 worth ng Noche Buena. Oo nga. Oo, just yung mga taga-DTI, huwag na po natin ipilit yung 500. Oo, dahil alam naman natin, maliit na sa panahon yan ngayon, yung 500 na yun. Kung nung araw yung 90s yan, baka kakayanin pa. Darling, ano ba? 2025 now. So tingin mo magkano yun? 1,000 to 2,000. Yes. Oo. Apaka-simple na nun, ha? Simpleng-simple. Oo, Diyos ko. Yun yung pupunta ka lang sa fast food, ilan na kayo makakakain sa 500? Tatlo na lang. Oo. Imaginein mo, Diyos ko, tapos kukwentahin pa ko, ito yung mayonnaise, ito yung halaga ng macaroni, ito yung cheese, blah, blah, blah. Diyos ko, para ipilit ba natin talaga yung 500? Kung meron mo kayong alam dyan sa ating DTI Undersecretary, baka pwede kayong magbenta. Oo, sa inyo kami kukuha. Yes. Oo, kung meron kayong halagang 500. Diba, si Boom Labrusca nga sabi, dati nga, 500 lang, binoboto niyo na yung maling tao. Oo. Ngayon, nagdereklamo kayo sa 500, sabi ko kanya. Good. Oo. Ikaw, Mrena, ano masasabi mo dyan? Ay, naku kuya, actually, kasi sa amin yan. Wag mo kami na actually. Hindi, kuya. Alam mo ba, kuya? Ah. Pwede pa ako mag-imbita ng mga bisita sa Noche Buena para makikain sa amin. Ha? 500? Makakakain pa sa inyong mga kapitbahay. Nako, Mrena, imposible yan. Oo, Sandali. kuya, malaki na yun. Anong malaki na yun, yung 500? Oo, kuya. 500 pesos, ha? Oo nga. Ay, akala ko $500 eh. Ayun. Hindi ka na kasabi. Hindi ka na. Porque nakatabi mo dito yung may mga baong dalas. Ikaw talaga, Mrena. Teka, sandali. Nagpaparinig ka lang naman kay Oliver. Parang baka nagkaabutan natin. Kaya, Naabutan mo ba siya, parang Oliver? nagkaabutan na. Sana sumama ka sa amin. Ay. Dahil ikaw hinahanap nila doon sa Canada. Ay, Oo. At hindi lang sa Canada, maging sa... Pati sa US. Oo. Ang nangyari, denied. Sila niya. Tumawa. Denied nga kami. Ayun, Tumawa. Oo. Sabi nga ng mga nandoon, daw, nilagay ka na lang sa maleta. Kaso na doon. Nakakaloka. Diyos ko. And seriously speaking, Diyos ko, malabo na ho sa panahon yan ngayon. Pero siyempre, kung magbibigay sa bawat pamilya ang DTI ng 500, tatanggapin yan ng mga bahay-bahay. Diyos ko, choosy pa ba? Malaki yun. oo nga, kuya. Total, pero din naman yun ang taong bayan eh. Kaya ipagbigay na nila. Ay, teka muna, no? Parang parang may galit ka. Nandun ka ba ng November 30? Sumali ka ba sa Trillion March? Kuya, wala. Pero yung puso ko andun. Ay! Ah. Yung mo nasaan? Uy, naku. Yan naman si Tita Jisu. Kay Junil. Ayun! Kaedyahan pa din. Anyway, nako, basta ang importante, sana namimili yung mga taga-DTI kung ano na ba presyo. Pumasyal-pasyal kasi kayo sa palengke, sa grocery, para kayo mismo naka-immerse, para hindi kayo rin napapahiya sa mga computation. Actually, eto lang, may nakarating lang sa akin. Hindi ko naman alam kung true. Ano yun, te? Ay, yun na nga. Na nangangalap daw ng influencers ang DTI. Totoo ba to? Na nangangalap ang DTI ng influencers para panindigan at para patunayan na kakayanin ng budget na 500 pesos ang handa para sa Noche Buena. Anong gagawin, te? Yun nga, mamimili. Tapos, yung mga sangkap, kukumputin. Parang content na 500 challenge. Challenge. Noche Buena. Yes. Noche Buena challenge. Yes. Yan lang na. Tama sila. Tama sila. Oo, ewan ko kung totoo yung nag-aalok sa amin Kasi may mga influencers din kaming hawak.
At natawa ko dun sa imbitasyon. Ito nga yung campaign objective. Anong sabi dyan? Hikayatin ng publiko na gumamit ng DTI price guide for Noche Buena at ipakita na kayang makabuo ng simpleng Noche Buena sa halagang 500 pesos lamang. Praktikal, tipid at masarap na rin ang pagsasalo ng pamilya. Key deliverable for influencers, sabi dito. Ang main message, ipakita sa audience sa 500 pesos Noche Buena is possible using the DTI price guide. Emphasize that the goal is a simple, practical at budget-friendly Noche Buena. Content requirements, location, options, supermarket, palengke pwede rin daw, online shopping pwede rin daw yun, o basta may creators may choose any format, vlog style, grocery run / palengke, tapos may online shopping review or screen recording walkthrough, price comparison content. Ito naman ang talking points. To be integrated naturally. Use the DTI price guide for Noche Buena. At ito naman ha, take note, ang closing line. End the video with this exact message. Kaya naman pala talaga ang 500 pesos sa isang simpleng Noche Buena. Nakadepende na lang sa kung gaano kakagarbo ang pamumuhay ng isang pamilya. Ganon? Ang naloloka ko rito, meron kayong panahong magbayad ng mga influencers para ipakita yung challenge na kakayanin ng 500 pesos makabili ng pang Noche Buena. Ang nawiwirduhan lang ako, bakit may budget kayo para doon? Para sa mga influencers na maghihikayat at kung may hikayat nila yung mga household, yung mga consumers, syempre mababash yun. Mababash sila, tapos sasabihin, magkano binayad sa kanila. Dapat yung ganyan, pamigay nyo na lang kaysa ibayad nyo sa influencers. Kung totoo man ha, yung alok. Baka naman kaya nila ginawa para malipat naman yung bashing dun sa mga influencers. Diba? Ewan ko ba? Dahil kung pupunta sila sa Ultra Mega, may mararating din ba para sa Noche Buena yung 500 na yun? Mura kasi sa Ultra Mega. Posible yan. Ang tanong naman dito, gaano ba kasimple yung simple para sa kanila? Kasi, syempre, dun sa Ultra Mega, ayan, makakakalap ka, marami naman dyang mga talagang pang grocery kasi pang sari-sari store talaga yung mga bentahan dyan sa Ultra Mega. Subukan ninyo. Ngayon, mas maganda nga i-challenge natin ang sarili natin pero hindi na kailangan maging influencer tayo. Para lang malaman natin kung kakasya nga yung 500. At kung gaano ba katingi yung tingi na kakayanin ng 500? Ilan ba ang kakain? Ano bang description ninyo, DTI, sa pamilya? Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong kape. Iba yan! Pamilya! Pamilya. Yung nanay, tatay, isang anak, o dalawang anak, tapos tama na yung 500. Alam mo, I wonder, yung mga taga-DTI na yan, magkano kaya ang budget nila? Ayun na nga. Dapat nga namimili sila mismo nag-i-immerse at doon sila mismo sa grocery magtuusan. Kasi hindi mo naman dapat tingnan yung pinaka, kailangan mag-imili sila sa middle class, sa ibang class ng Correct. Ay nako. Anyway, ang importante ay nabalitaan natin na si Willie Revilla may magkakaroon na ng show. Ay! Saan yan, te? Para sa TV5, sa Channel 10. Tagal ko TV5. Ay! Oo, di ba? Ay, nako. O yung mga fans ni Kuya Will, ayan ha. Bilang kayo ay excited na, abangan ninyo yan. Dahil noon pa natin nababalitaan yan, hindi ba? Kuya, nabalitaan natin noon na walang gustong tumanggap kay Kuya Will, Kuya, pagkatapos matalo sa eleksyon. Parang sa'yo lang na yun. Hindi na, Kuya. Tapos may kanang kamay na. Huwag ganyan! Hindi, nabalitaan nga natin yan. Nabalitaan niya natin yan. At yun nga, ang mga issue ay ayaw daw katrabaho si Willie, ganyan. So, hindi totoo yun? Syempre, meron ng TV show si Willie. Kaya magsisimula yan? Yan ang abangan natin. Naku, ano kaya theme song yan? Ano nga? Ano nga ba? Alam mo na ba, te?
Siguro Will TV, sinong di mawiwili? Mali! Ginamit na yan eh. Ginamit na yan. Ano ba? Ito. Oh. Will TV, Will TV. Sandali. Chris yan, Chris TV. Chris TV. Nagamit na rin pala. Nakakaloka. Ikaw nga, Mrena, ano yung naisip mo? Kuya, hindi naman ako handa. Oh, dali. Ano? My TV! Tapos, andito ka sa amin. Ano? May TV. TV. Tuberculosis. Talaga, umubo ka lang, may TV ka na. Ay, nakakaloka. Mas abangan natin yan. Nakakaloka. May talsik pa dito sa likod. Pero, seriously speaking, baka sabihin naman ng iba, hindi tayo natutuwa. Natutuwa po kami, lalo na't maraming magkakatrabaho. Ang importante lang, sana merong character development si Willie, meron ng growth, o meron bang pagbabago. Magkakaroon na rin sila ng 500 pag nanalo sila. Ano pang Noche Buena? Oo, pag Noche Buena. Diba? Sana may bago namang mapakita si Willie. Sana meron siyang may bagong style siya na hosting. Hindi yung pinagagalitan niya yung mga staff niya. Pag may mga dumadaan. Nasira. Yung mga dumadaan. Yung ba ibig niya sabihin pag mga dumadaan? Alam mo, ewan ko, parang nasanay na rin ang mga tao kay Willie sa ganyan. Yung pinagagalitan niya on air yung staff. Kasi nga, syempre, maikli na rin ang pasensya ng lolo mo. Diba? Anyway, yung atin naman dyan, alam, at the end of the day, ang husga dyan ay yung mga manonood ni Willie. Tingnan natin. Oo. Tsaka may studio na daw sila. Gawa na daw. Sabi ni Kuya Will. Yan na. Kaya abangan nila. Yan. Good luck ha, Willie. Yes. Kuya, sincere ka ba dyan? Ay, oo naman. Alam mo, intrigera ka. Hindi, tatanong lang ako, kuya. Bibigyan ka ng Tatanong issue, lang te. Huwag ka naman. na magtanong, umubo ka na lang. Nakaloka ka. Yan ang show niya. May Ay, nako. O anyway, eto na nga, galing kami ni Oliver Caine, ni Mamaloy, ni Angelo Dominguez ng NB Skin Beauty and Wellness, kung bakit ka payat na payat, pero suso na lang ang kulang, no? Yes. Oo. Na-achieve mo talaga sa NB yan, yung nipis ng katawan mo. Yes. Oo. Medical weight loss. Oo. Thank you. Diba? Dr. Priya, thank you. Tapos kasama rin si Atty. Reggie Tongol ng Yes. RT Law. Nanood kami ng Ateng. Yes. Oo, na ang bida ay si Cocoy de Santos at si Tao Reyes. Alam mo, 1 oras lamang ito. Pero parang mahusay sila. siksik, no? Parang sakto lang, no? 1 hour lang ang show, pero mahusay. Mahusay. Talagang yung mga bakla nung unang panahon, like 2005 yung setting nila. At yun nga, yung mga kapaniwalaan noon na pag niloloko ka ng lalaki o inuuto ka ng lalaki, diba? Kaya nagkita-kita sila doon. Ayan, no? Kung saan nakatali sa kanyang silya itong si Kokoy kasi niloko niya yung Batking. Ang kwento niya, meron pa silang last weekend, December 19. December 10. Diba? Ayan, panoorin niyo yan sa Rampa. Sa Rampa Club. Aliw na aliw kami kasi kasama namin nanood si Paolo Contis. Si yung grupo ng Bubble Gang. Tapos andyan din si Miss Ray Tan, si ng Beauty Derm. Yes. Ayan, belated happy birthday, Miss Ray Tan. Belated happy birthday, Madam Ray. At si Kakay. Bautista, si EA. Si Sanya Lopez andun din. Ayan. Star-studded pala. Ayan. May coverage nga dyan si Oliver diba? Taray, ayan, Anyway, ayan, good luck uli at congratulations dahil puno, in fairness, ang Ateng. Yan ay produce ni Kuya Boy Abunda at ni R.S. Francisco ng Front Row. Ayan. Siyempre, sumugod naman tayo para manood naman tayo ng Happy Home. Yes! Ni Dayan Hilario. Ayan. Dahil sumugod po kami kahit umuulan dyan sa SM North EDSA para alam mo na mapanood at makapiling yung mga artistang kasama nating pumunta dyan. Ayaw nga, nakakatuwa. Ito aking report. Despite the buhos ng ulan,
Sumugod pa rin tayo sa premiere night ng Happy Homes ni Dayan Hilario sa SM North EDSA. Halos kompletong stars! Medyo late nga lang si Angeline Quinto dahil biktima siya ng malalang traffic. Pero nandun na earlier sina Paulo Contis, Richard Yap, Luis Alandi, Carlos San Juan, Donna Cariaga, Joel Saracho, at ang nag-iisang Miss Eugene Domingo. Si Ina Evans ang nag-host ng programa sa red carpet at si Kalad Karen naman ang nag-host bago mag-start ang screening. Ito ay produce ng Creative Den at ni Angeline Quinto mismo. Hindi ito nakasama sa Film Fest entry. Kaya ngayong December 3 na ang showing ng Happy Homes ni Angeline ay ni Dayan Hilario. Halo-halong emosyon ang ibibigay sa iyo ng pelikulang ito na dinirect ni Marlon Rivera. Now showing! Ay, diba? Ayan. Siyempre dahil dapat guest natin si Gladys Reyes, nagpadala na lamang siya. Dahil meron siyang isang pelikula na ipinopromote ngayon. Ito'y isang musical. Nanaloka ko. Kumanta ka ba, Gladys? Makanta na rin siya. Eto. At ito na nga, meron akong good news dahil may bago po kaming pelikula, ang The Heart of Music, my very first musical, live drama, comedy, and family-oriented film. Ayan, ipapalabas na po sa December 10 in cinemas nationwide. Naku, kasama ko lang naman po dito, Mr. Robert Senya, Miss Isay Alvarez, kasama rin po ang ating mga kapuso stars like sila Angel Guardian, Elijah Alejo, John Lucas, at si Ate Marisa Sanchez for a special role, and of course, Mr. Ray P. Jabeliana. Kasama rin namin si Jopay and Joshua Zamora. Nako, yung mga nagtatanong po, bakit all of a sudden bigla ako nag-musical? Well, unang-una, parang hindi ko talaga mapalampas itong chance na to nung i-offer po ito sa akin ni Direk Mario Alaman, of course, Direk Paulo Bertola of Atmos Creatives, na ako yung gawin nilang lead for this movie. Who would have thought na ako, known nila ako sa pagiging kontrabida, di ba? Na lagi ako nangaapi, nananakit. But this time, dito sa The Heart of Music, parang 180 degrees talaga. Kaya nakakatuwa lang po na I was given a chance to do this movie. Dahil nga, hindi ko akalain na at this point, may darating pang ganitong pagkakataon na makagawa ng isang pelikulang katulad nito. Fan ako dati pa ng mga The Sound of Music, yan. So, medyo somehow, hindi naman siya ganun ka-similar, pero ako dito si Yaya Madonna at marami na akong mga alaga, yun nga, sila Angel Guardian at yung mga kapatid niya at amo ko si Sir Robert Senya at si Miss Isay Alvarez. Siyempre, ang ginawa ko paghahanda dito, unang-una, dahil hindi naman ako talaga professional singer, though mahilig ako kumanta sa mga karaoke o videoke, nag-voice lessons pa rin tayo, nag-piano lessons din tayo dahil na-exenan kailangan ko mag-piano. At nakakatuwa, exciting. Kasi first time ko itong gagawin sa isang role. At syempre, nandun yung kaba, and at the same time, yung excitement na makagawa pa rin ng isang ibang-ibang naman na role sa mga nagawa ko na before. Sana talaga, bigyan niyo po kami ng chance, ang The Heart of Music. This December 10 na po yan, in cinemas nationwide. So, akala nila stage play, hindi po. Film po ito, musical, live drama, comedy film, directed by Direk Paulo Bertola, written by Mario Alaman. Ayan. Ayan po ang pelikula ni Gladys. Nako. Gladys ikaw na talaga. Movie. Bigla ko naisip ito. Ano yan? Nakakaloka. Di ba nanood tayo ng Bini? Yes! Sino kayo nakasampa dun sa may naka-harness sila na nandun sila sa upuan na Butterfly. Nakalimutan ko pero si Colette ang isa doon, na 10 sa 10 si Colette Oo, talagang yung mga tao baba niya na. Natatakot sila. Kasi nga parang hindi makakanta ng normal yung mga bata dahil nakatagilid. Ayan kitang-kita yung Bini. Tapos, ang nakakaloka pa, yung mga tao kasi lalo tuloy na titin sila. Dahil nga, sobra yung concern nila ng mga tao, ng mga blooms. Na baka any monument, bumagsak nga yung Silvia. Na nasa ere. Ayan, pero ito'y sinagot sa atin.
Ay! Sinugod natin sa likod. Yes, oo nga. Oo, eto. Sino yung nakasakay dun sa yung natitense? Grabe, akala ko po talaga last moment na namin yun. Hindi, ganun seryoso kasi. Sabi mo kasi, ikaw ba nagsabi, kala ko mamamatay na tayo. Sinabi ko doon, akala ko, like, umiiyak na ako. Di po ako naiyak sa song, naiyak ako sa takot. Inaantay ko na lang may bababang tao dun sa taas. Hinintay ko lang na mahulog kami. Hinintay ko sa sunset. Ang dulas din kasi ng chair. Tapos dire-diretso siya. Sabi ko, ano ka ba? Dire-diretso kami. Bakit gumaganon kami? Seryoso talaga. Gumaganon kami. Ayan, at least, diba, nakaraos din. Congratulations ulit sa Bini. Congrats! Ang bongga. Ang bongga-bongga. Kayo na talaga. Bini. Ang sinasuggest ko nga, Bini tsaka SB19. Mag-collab in one concert. Diba nakita niyo si Pablo doon at saka si Yes, susulitin namin. Aba, may sasabihin ka na ba tungkol sa SB19? Ito na ba yung pagkakataon na ito? Parang Hindi ako nakapanood ng Bini nung Ayun na. ayun kasama sila. Okay. antayin daw natin yan. Pero nakapanood ka ba ng PBB? Yan. Yung PBB nakakaloka ngayon. Ang siniship ngayon si Joaquin at si Lela. Kaya yung mga fans bumuo ng Lel-Kin. Lela at Kin. Lel-Kin. O yung iba naman, J-La. J-La. Oo, Joaquin, tsaka yung J, yung Joaquin, at Lela. J-La. Si Lela ay anak ni Carla Estrada. Si Joaquin naman ay anak ni Neil Arce at step-son ni Angel Locsin. Oo, sila ngayon ang siniship. Para raw sila may banding na ito, ayan sila. Tapos, alam mo, ginanon ni Joaquin si Inigo. Ay! Oo, kasi parang pinag-aaway daw nitong si Inigo, yung mga babaeng housemates. Nung una, gusto niya si Sophia. No. Tama ba, Mrena? Yes, kuya. Tapos, napansin daw ni Inigo na parang may gusto daw si Lela sa kanya, kay Inigo. Tapos? Kaya kay Lela siya focus ngayon. Bigla niyang dinump si Sophia. Si Sophia daw, alam naman daw ni Inigo na meron sa labas na sota. Jowa sa labas. Oo, bakit daw didiskartehan pa? Naku, may mga ganyan na mga bata ngayon. Yung mga Gen Z, no? Oo, mukhang click na click itong Lel Queen, Lel Kid. J-La. Oo. Dahil nga, parang sila, may instant bonding Parang bonding na tong dalawa Bubulusok naman kaya ang karir ng mga yan sa lab. Tingnan natin, di ba? Alam mo naman ang mga fans ng PBB, pag sumuporta, bonggang-bongga. Oo. Abangan pa natin sila. Basta ang ating anak-anakan na si Miguel Vergara, at si Clifford ay nandiyan pa rin at hindi pa rin nanonominate. Ang importante, puro magaganda yung sinasabi nila kay Miguel. Yeah. Dahil batang matanda ang utak. Punong-puno rin ng wisdom si Miguel. Ni Bradford. Talaga? Thank you so much. Ayan. At syempre pa, ito pang isang balita, no, Jex? Eto. Nagkita sa Christmas party ng Star Magic at pareho pang awardee ang Kim Emerald. Sina Kim Chu at Gerald Anderson. Nag-relapse ang Kim Emerald fans. Pero may kanya-kanya pala silang issue. Sina Kim at Gerald. Eto na nga. Sariling kapatid, idinimanda ni Kim Chu. Tila hindi na na-resolve yung conflict ni Kim Chu sa kanyang sister, no? Na si Lakambini Chu o si Lakam na noon pa ay napabalitang nagdispalko ng more than 100 million pesos mula sa mga negosyo ni Kim na ipinagkatiwala sa kanya. December 2, tuluyan na nga sinampahan ng kasong qualified theft ni Kim ang sinabihan niya noong 2020 post niya ng number 1 critic, may number 1 fan, may superwoman. Marami nga sa fans si Kim, no, ang lungkot na lungkot at naiintindihan nila kung bakit umabot na si Kim sa legal na aksyon. Noon pa ay napapabalitang lulong sa kasino si Cam. At kung matatandaan natin, muntik nang mamatay si Cam noon, di ba? Nung ma-diagnose ito ng bacterial meningitis noong 2023 na sinakip din ni Kim.
Samantala, nagkabalikan nga ba sina Gerald Anderson at Julia Barreto? Ito na, nilinaw ito ni Gerald sa kanyang panayam kay Janice Navida ng Bulgar. Hindi totoo at single siya ngayon. Ito yung sinabi ni Gerald. Parang sinasabi mo na you're single right now after the announcement. Parang sinasabi ko, single po talaga ako ngayon. Walang parang doon. So single ka talaga. So hindi totoo ang mga bali-balita na nagkaroon ng balikan. Marami pong balita. I think responsibilidad ng publiko kung anong alamin, kung ano yung fake news at totoong news. Hindi lang po sa industriya ng showbiz, kundi sa lahat. So mag-ingat po kayo sa fake news. But yun. So mas magandang sa'yo at responsibilidad nyo din yan. Mas magandang sa'yo na nga mismo manggaling para 'di ba once and for all alam nilang totoo yung balita na hindi totoong nagbalikan kayong Julia. Single po ako ngayon. So wag na rin po natin ang focus lang natin ngayon is kung sino nandito sa harapan nyo. So yun. Yun na nga, nag-ugat ang balitang nagkabalikan sila nung mag-viral ang kuhang video at photo nila nung dumalaw sila pareho sa burol ng tito ni Julia na si Mito noong September. Di ba nga, balitang-balitang hiwalay na sila, sinusuyo ni Gerald si Julia, pero walang narinig mula sa kanila. Kaya nung sila ay makita sa burol, nagkaroon tuloy ng impression na nagkabalikan na sina Julia at Gerald. At ngayon malinaw na single na ulit si Gerald at hindi na niya pinursu pa si Julia. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Tita Jex. Kung nagustuhan niyo po itong aming episode na ito, huwag niyo pong kalimutan i-click ang like button, share, at para updated kayo sa aming mga bagong chika. Yes, tama kayo dyan, di ba? Pag meron kaming latest update, yan ay bubulaga sa inyong notification. Yes. Okay? At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sa Tita Jex channel po, may bago po akong vlog dyan, panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang ang Gorgeous Smile Dental Clinic, ang Ideal Vision, ayan. O, yung Ideal Vision, 200 na pala ang branches nila. Nakita kami ni Doc Jessica Diaz. Yes, nakita ko nga sa Robinson's Magnolia. Meron na sila. Sabi ko, my God, 203 ang branches mo, pinoproblema mo, pero ang ganda pa rin ng skin ni Doc Jessica Diaz. Sa Ideal Vision. Oo, naman. Diyos ko, ikaw pa ba? Oo, ha? At alam mo, meron silang bago ngayon, yung Rockid. Ay, oo nga. Di ba pinaliwanag sa atin, te? Ano nga? Yung Rockid, yung parang supported ng AI. Oo. Parang utusan mo siya, bring me to the nearest Starbucks. Yung mga ganyan, yung salamin. Oo, pero medyo pricey, pero ano raw, yun na raw ang latest. Kaya kailangan nilang mag-cater sa mga pangangailangan ngayon ng mga kabataan. Pwede rin daw palagyan ng grade yung Rockid. O hanapin niyo yun sa Ideal Vision, ha? At syempre pa, Mrena. Yes, hello mga ka-update. Follow naman po ang aking FB page. At yung Mrena po, M-R-E-N-A. Batang Quiapo. Yes, salamat po kayo. Oy, nako ha, ang akin pong panayam pa rin kay Angeline Quinto. Ang kanyang revelasyon sa kanyang pagkatao na nakakaloka. Di ba? Siyempre pa, sa mga NCLEX sponsors dyan, ha, lalo na kung kayo nasa New York mismo. Or kahit sa parte ng US of A. Nako, kung NCLEX sponsors kayo, ay congratulations, pasado na kayo. Pwedeng-pwede na kayong mag-PM sa White House Cares. Ayan ang kanilang FB, Kumusta kay Miss Rose? Yes, Rose Santos. Si Miss Rose Santos po yung kaibigan namin dyan na maraming natutulungan mga Pinoy nurses. Ayan. Basta importante ay honest lang. Para tuloy-tuloy ang asenso. Malay nyo dyan na rin kayo tumira sa mga NCLEX sponsors. Okay? Mag-PM lang kayo dyan sa White House Cares. Ayan ang kanilang fan page. Okay? At syempre pa ang aking pagbati ng happy birthday sa aking mamu, si Ate Edna Averia. Ate, happy birthday. I love you. Ayan, ha? Ikaw naman, Oliver? Ang aking YouTube channel, Hollywood Flip, by Oliver Carnay. Ayan, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga,
wag na wag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin, ha? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Makasakit ng sa tenga ng boses mo, Brenna. Parang mas sweet si Richelle del Castillo sa'yo. Yung boses ng mga ka-artist. Hello, Richie. Hello po. Ayan, dadalhin tayo sa Canada ni Oliver at ni Richie. Ayusin natin yan para sa isang show. Yes! Alright! At dahil dyan... Kunwari lang ako naramdaman. Wow! Grabe nga, pasok na pasok ang daliri ko. Nakakaloka ka.